Magsisimula na ang panguhuli sa mga jeepney driver na pumapasada kahit hindi sumali sa PUV modernization. Kaya sa mga tsuper na nanganganib mawala ng hanap buhay, may bagong ride-hailing service company na bukas daw ang pintuan para sa apektadong mga tsuper. Sa dami na ng commuters ngayon, ang taas na rin ang demand sa transportasyon. Kasabay niyan ang pag-usbong din ng mga transport network companies o TNCs para dumami pa ang pwedeng pagpiliang sasakyan. Pagsubok para sa maraming commuters sa bansa ang pagsakay ng bus o kaya tren. Panik manaog ng hagdan para makarating sa terminal. Tapos sasabayan pa ng mainit na panahon o kaya naman malakas na ulan. Kaya ang iba, nagbubuk na lang ng ride-hailing services. Pero pahirapan pa rin dyan dahil sa konti ng pwedeng pagpilian. Kaya naman itong Mayo 8, may inilunsad na bagong ride-hailing platform, ang UTOL o Unified Transport Operations League. Nung kinonceptualize itong UTOL as a PNC, hindi lang ito pang negosyo. Kaya nga, makikita nyo, sinadya namin ang acronym ng aming kumpanya, UTOL. Ibig sabihin, kapatid. Sa ngayon, pribadong sasakyan ng aplikante ang karaniwang ginagamit sa pagpasada ng mga Transport Network Vehicle Service o TNVS. Pero nais din daw mabigyan ng pagkakataon sa hinaharap ang mga aplikanteng walang personal na unit. Sa mga drivers natin, bibigyan natin sila ng dignity na hindi lang sila, kundi sila may-ari ng sasakyan, sila ay driver. Darating ang panahon, dahil sa pakikipagtulungan sa UTOL, sila ay baka maaaring maging may-ari na rin ang sasakyan ng kanilang minamaneho. Bukas din daw sila sa mga jeepney driver na hindi nagpa-consolidate sa PUV modernization program. Welcome sila sa UTOL kasi ang UTOL ay may programa dyan, parang schooling sa mga drivers natin para sila naman ay ma-match doon sa mga accredited TNVS operators natin na walang driver. Pero nito lang nakaraang buwan, ipinatigil muna ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagdadagdag ng nasa 10,000 slots ng TNVS sa Metro Manila. Ayon sa chairman nito na si Atty. Chofilo Guadis, kailangan pa raw nilang pag-aralan kung ilan nga talaga ang kailangang bilang ng TNVS sa Metro Manila. Ano man ang mapiling paraan ng transportasyon, ang mahalaga ay laging unahin ang kaligtasan patungo sa ating destinasyon. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita. Binawian ng buhay ang isang paslit mula Puerto Princesa matapos madali ng box jellyfish o salabay. Nangyari ito ilang minuto lang pagkalusong ng bata sa dagat para maglaro. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. Sa mismong Mother's Day na wala ng anak ang isang ina mula Puerto Princesa, Palawan matapos madikitan ng jellyfish. May 12 araw ng linggo, pasado 1:00 ng hapon, binawian ng buhay ang 3 taong gulang na si Natnat na bunsong anak ni Jelly. Kwento ng lola ng bata, naliligo lang daw sa dagat ang kanyang apo kasama ang ate nito, nang biglang humingi ng saklolo ang mga bata. Ang sabi ng papa niya, wag magligo ng dagat. Ayun, siya talaga bumaba na kaagad doon, diretso. Tapos nung nandoon na sila sa dagat, halos saglit lang. Hindi malalim ang dagat, mababaw pa siya. Nagtatatalo na yung 2 bata at nasa labay daw sila. Wala pang 5 metro ang layo ng magulang ni Natnat sa kanila. At nasa Pampang lang din ang tiyahin at tiyuhin nila. Kaya agad na naitakbo sa ospital si Natnat at ang kanyang ate Kim. Isang klase ng salabay na box jellyfish daw ang nakadali kay Natnat. So yung box jellyfish po, yun po yung isa sa mga pinaka-deadly or fatal po na jellyfish. Kaya sanhi nung pagkamatay po ng pasyente natin. Bukod po dun sa rash on the extremities or on the body, yun nga po, pwede pong magkaroon ng envenomation kung saan magre-react po yung katawan ng bata dun sa venom. Mahihirapan huminga, magkakaroon ng paralysis sa muscles ng lungs, hanggang sa tuluyan ng bawian ng buhay ang taong masisting ng box jellyfish. Pero nagtataka ang mga kaanak ni Natnat dahil araw-araw naman daw na naliligo sa dagat ang mga bata at unang beses lang daw nilang makakita ng ganitong salabay roon. May mangrove po, tapos parang yung papasok na ilog. Wala talagang magkakaano na jellyfish doon. Mga
tabing dagat na mga open sea, yung dinipis na kakaano. Baka aksidente lang na nakapasok yun siya galing sa labasan. Kasi parang ano yun siya, parang ilog na dagat. Sa ngayon, tuliro at masakit pa para kay Jelly ang nangyari sa anak. Sino ba naman daw ang mag-aakala na sa mismong araw pa ng mga ina, siya mawawala ng anak? Sa mga kababayan po namin na gustong tumulong kay Natalie Harmy Hailo, yung willing po na tumulong, humihingi po sa anak kami ng tulong, kahit anong tulong po, tatanggapin po namin. Ang kapahamakan hindi natin masasabi kung kailan mangyayari. Kaya pag-iingat ang dapat na palagi nating uunahin sa gitna man ng kasiyahan. Mobile Journal Yera Pascual po, hatid ang muka ng balita. Karamihan sa mga ginagamit nating papel, diretso na sa basurahan pagkatapos sulatan. Pero alam nyo ba na may papel pa ang mga papel na yan? Sa isang school project sa Pomponan, Leyte, ginagawa pa silang paper charcoal na pwedeng gamitin para makapagluto. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Isang grupo ng mga estudyante sa Pomponan, Leyte ang umisip ng paraan para mapakinabangan ng mga gamit na papel sa eskwelahan. Yan ay sa pamamagitan ng paper charcoal na pwedeng ipangluto. Ito ang Project Uling o paper briquettes na produkto ng YES organization ng Pomponan National High School. Paraan daw yan para mapakinabangan ng used paper sa kanilang eskwelahan at makatulong sa kalikasan. Mas efficient din daw ang briquettes kaysa ibang paper products. So, I observe po kasi na yung lifespan po ng paper is hindi po ganun ka long term. So, in the end po, nagiging basura lang din po siya kasi hindi nga po siya ganun katibay. So, for me po, parang ito po, para sa akin, ito yung solusyon para mag-lessen po talaga yung waste paper dito sa school namin. Kasi wala nga, as far as I know po, parang wala pong bumibili wala po kami masyadong junk shop dito sa lugar namin po. Wala po masyadong bumibili. Paano nga ba nagawa ang paper charcoal? Magkakat po kami ng mga papel. Tapos, ilalagay po namin siya sa may tubig. Pagka ng ilang araw, pa-press. Pagkatapos, ibibilad na namin. Simple man pakinggan, hindi raw biro ang pinagdaraanan niyan. Paggupit pa lang ng papel, ilang araw na ang inaabot. 3 araw din ang pagbababad nito sa tubig tsaka ilalagay sa paper presser. Ang machine na yan, ginawa rin ng isa sa mga guro ng eskwelahan. Pero meron na po existing po talaga na machine. Parang kinustomize lang po namin na in our own design. Sa bawat press, 12 briquettes ang nabubuo. Sa ngayon, subok na rin daw ang mga nagawa nilang paper charcoal na tamang-tama sa mga gumagamit pa rin ng kalande uling. Base na rin yan sa feedback ng nakabili nito. Sabi po nung bumili po sa amin, parang gumamit po siya ng less than 10 lang po na paper briquettes po at nakaluto na po siya ng pancit canton. Yun po yung una niyang trinay. Kasi malit lang po yung kalandi uling. Mas mura raw yan lalo't kada kilo o 15 piraso nito, 15 pesos lang ibinenta ng eskwelahan. Kumpara raw yan sa karaniwang uling na ibinebenta ng 30 pesos kada 3 supot na singbigat ng 1 kilong paper briquette. Sa ngayon, plano nilang pagandahin pa ang kalidad ng paper charcoal. Yan ay para matiyak daw na masusulit ito ng mga gagamit. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.